Breaking news mga kababayan, nako po, isang masalimuot at masamang balita ito. AFP, nagsalita na, on call Monggao, withdrawal of support kay BBM. Nako, bali-balita lang po ito ha. Meron na namang 5 general na nag-withdraw. Ala, totoo kaya na merong 5 na general? Sino-sino kaya ito? Gaano katotoo? Panoorin nyo hanggang dulo mga kababayan kung totoo ang 5 general na nag-withdraw na naman. Nako po, isang ang kamalasan ito kung totoo ha. Kung totoo, baka naman fake news ito. Pero ang pinaka-legit na balita, itong si Colonel Monggao, talagang nag-withdraw ito. Ayaw nang maging commander-in-chief itong si Baybay M. So ngayon mga kababayan, bali-balita pa ha. Ito, balita lang ito, chismis ito sa social media ha. Bahala kayo kung maniniwala kayo. Ito ay chismis lang na merong kinakasa na kudeta laban kay BBM. Totoo kaya ito, mga kababayan ko? Nako po, isang matinding dagok ito sa gobyerno ni BBM. Talagang nagsisikalasan na. Sila De Lima, tinitira na si BBM. Sila Kiko, bali-balita, pinipitik-pitik na rin ito. Ito bang pagdali sa mga makakaliwa sa Mindoro na pagbomba sa mga NPA. Nako, Franz Castro talagang binulgar ang baho ni BBM. Yan po mga bali-balita mga kababayan na. Ito ay bali-balita pa lang, hindi natin kumpirmado. Pero kung totoo man, ay matinding kamalasan nga ito. Panoorin natin si General Macañas. Anong masasabi niya po dito? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Major General Mike Lohico, ang immediate superior ni Colonel Audi Monggao na ngayong lang umaga nag-withdraw na ng support kay Pangulong Marcos Jr. Ito, Mike Lohico. Major General siya. Siya ang commander ng training command ng Philippine Army. Colonel Monggao is presently assigned with Training Command Philippine Army and is currently on New Year's break status. My command has exerted all efforts to reach out to him but has so far been unsuccessful. Effective last night, ito na, yung nag-trigger sa kanyang siguro, pag-withdraw ng support. Effective last night, I have relieved him from his post as Commander Training Support Group and is now placed attached and assigned Office of the Commander Training Command. Investigation is underway to determine possible administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Nonetheless, we are still reaching out to Colonel Monggao so that we may extend to him emotional support. Bakit emotional support? Anong klaseng suporta kasi itong first time kong nakanitong emotional support? He is still my responsibility. The Philippine Army remains professional and is steadfast behind our mandate, loyal to the Constitution and the chain of command. Major General Michael G. Lohico,
Commander, Training Command, Philippine Army. So, yun nga. Na-relieve siya last night. I am not sure ano yung commander ng Training Support Command kung 1-star rank ba ito. From big moments to simple. So yan mga kababayan ko, matindi po ito. Ano kaya ang matinding dahilan niya mga kababayan ko? Ayan no. He does not want to be a part of BBM's personal army. Bravo call Monggao for standing up for the Constitution and the Filipino people. Matindi po ito mga kababayan. Isang malaking dagok ito sa pamamalakad ni BBM bilang Commander-in-Chief. Those generals are paid already by this current administration. Money talk. Nevertheless, he did what is right for the nation. A brave soldier who loves his country. Sana po tuloy-tuloy na yang mga sir. Halaka. May kudita ba na mangyayari mga kababayan? Tila may nag-aaklas na. Matindi po ito. Ito ang may paninindigan opisyal ng sandatahang lakas. Sana ay lahat ng mga kolonel down to private ay mag-withdraw na rin ng support. Imposibleng mananaig ang general kung lahat ng kanilang mga tauhan ay hindi nasusunod sa kanila. Nako, mga kababayan ko, ito ang tunay na sundalo, matalino at matapang pa. He wants to do it with pride. Good decision, sir, para sa bayan. Ayan po, mga kababayan ko. Isang matinding birada po ito sa administration ni BBM. Dahil itong mga kolonel na ito, isang star na lang mga kababayan ay mapopromote na ito bilang general. Pero ito ay kanyang pinanindigan. Tama na, stop na. Stop the corruption. Grabe talaga. Isang kamalasan po ito mga kababayan. AFP nagsalita na. Pero mga kababayan, totoo kaya ito yung mga 5 general pa na magre-resign? Totoo kaya ito? Dami kasing kumakalat at chismis ngayon mga kababayan na mahirap maniwala. Pero panoorin po natin gaano ka-legit po ito. Kasi syempre, colonel, baka this coming days, nako, baka lahat ng general ay tumiwalag na kay BBM. Si Romeo Browner na lang ang matira at si Gibo. Halaka, mga kababayan ko, totoo kaya ito? Yes, so dahil 2-star general ang 2-star general yung commander ng training command, dahil isang group ito, baka 1-star. Masakit nga naman kung 1-star rank ang posisyon ni Colonel Monggao kasi last night lang siya na-relieve. Tinanggal siya sa kanyang posisyon. Baka nasaktan, baka hindi niya matanggap yung rason bakit siya na-relieve. Kaya ito, nag-withdraw na siya ng support. But nonetheless, napakalaking sakripisyo itong ginawa ni Colonel Monggao na ito. I am not sure ano yung administrative and legal charges na pwedeng ipataw sa kanya. Okay, may nabasa akong Audi Arroyo. Sabi niya, he distanced himself from the chain of command out of fidelity to the principles he upholds. This was the most legitimate way to express his dissatisfaction with the commander-in-chief while preserving the integrity of the chain of command. Ito na, such conduct
does not constitute sedition nor does it amount to a criminal offense. At most, it may give rise to administrative liability or court-martial case. Oh. That said, a moral prudent course of action remained available to him. He could have formally resigned from his post and applied for early retirement. Thereafter, as a private citizen, he would have been free to speak openly against the Commander-in-Chief and key officials within the chain of command regarding acts of omissions in addressing widespread corruption. So yan mga kababayan ko, matindi talaga ito. So nang sabi ng mga komento, magbasa po tayo mga kababayan. Dadaan siya sa court martial proceedings siguro or may mag-early retirement. But worse kapag madami ang magsimpatay sa kanya. Philippine Army, sundalo ng bayan, hindi ng Pangulo. Labas na private army. Meron naman Presidential Security Group nakatalaga sa kanya para pangalagaan ng Pangulo. Colmongao, it's too bad none has ever advised you that you cannot freely express your discontent with bangag publicly while you're in uniform. For that is against the military code or law. But now, you have been relieved. You now have all the rights to express your disgust with bangag openly. Colmongao, we take our hats off you for your integrity, honesty, and courage. In my opinion, I am very sure sooner or later, many more will join you as the likes of General Macañas and other high-ranking retired officers because your battle is their battle and our nation's battle. We salute you. Grabe. May paninindigan siya. Di gaya ng matataas na ranggo ng mga manhid. Opo. A true soldier is professional and non-partisan individual. Parehas mo yan na walang dangal. Naku po. Rapido, wag pa isa-isa. Bobo, halaka. Mga loyalista nga nagko-comment. PBBM or any sitting president for that matter who choose to fight corruption needs more support. Laban sa malalaking sindikato sa gobyerno, Senado at Kongreso, hindi niya kaya mag-isa yan. Itong super sindikato na ito, ngayon ang gustong magpatalsik sa presidente. Halaka, mga kababayan ko. Ano yon? Ano yung sinasabi ng loyalista nga na ito? Sir Army, Sir any AFP top rank officer, aabutin ang rank ng kung 80-80 lahat ng desisyon ng opisyal na pinag-iisipan mabuti anong maging resulta, positive or negative. Isa lang ang nakita sa kanya ng desisyon. Hindi niya kinaya ang konsensya, ang habag sa mamamayan at kalagayan ng bansa. Hindi niya inuna self-interest niya ang retirement benefits kung tutuusin. Malapit na retirement niya at lahat ng AFP, PNP, official may ingat sa galaw nila. Ayan po mga kababayan ko, matindi talaga itong mga pasabog na ito. Tuloy pa natin. His actions do not amount to political partisanship. Rather, they reflect a gesture of profound distrust toward the highest level of leadership. Nevertheless, I salute him for his courage and for exemplifying the character his compatriots expect of him. Nag-reply itong si General Lohiko. Sabi niya, he is a senior officer and he understands the consequences of his action. Yun. So, at least nagsalita na po ang AFP or Army specifically kasi nasa Army pa siya na yun pala nirelieve siya sa kanyang command kasi commander siya, training support command.
Maalala ko tuloy nung na-assign ako sa Philippine Military Academy, merong 3 support group doon. Support group, 3 group. Support group, academic group, tactics group. Yan yung 3 malalaking grupo sa hierarchy ng PMA. Naging support group commander ako doon. Ang trabaho ng support group, you provide the facilities, lahat ng pangangailangan sa training ng buong command, ikaw ang bahala. Ako ang bahala nung na-assign ako sa PMA. So, halos parehas itong trabaho ni Colonel Mungaw dahil siya ang commander ng training support group. So, I hope na ang position na ito is 1-star rank kasi kailangan din niyang ma-promote. Kung hindi ka makalagay kasi sa 1-star position, hindi ka ma-promote. So, tignan natin ano ang mangyari kay Colonel Mungaw itong susunod na mga araw at buwan. Ayan mga kababayan ko, yan pong balita. So itong kumakalat po na balita na 5 general ang nagsiaklas na naman ay tila hindi totoo. Kasi yan kasi yung mga nasa FB. So fake news ito mga kababayan ha. So pero kay Mungaw, legit ito. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news na lalabas sa mga balita sa FB. Manood po kayo sa Net25. Dito, legit na legit ang balita dito. Hindi po ito fake news. So anong mangyayari po sa gobyerno ni BBM na tila naninilikado at ito ay tila pataob na ang kanyang bangka. Yan yung nangyayari. Ba't nagsisi-aklas ang mga matataas sa opisyal? Diba? Ano masasabi nyo mga kababayan? I-comment nyo po kung anong lugar po kayo. OFW o hindi. Sabihin nyo kung anong lugar kayo para ma-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Hindi ko man kayo mabati isa-isa o maripalayan isa-isa, ay lubos po akong bumabati sa inyo ng manatili lang tayong manalig at manalangin na magkaroon po ng kahusayan, magandang kapalaran ng ating bansa na sana makulong na ang mga magnanakaw na hanggang ngayon ay patuloy na nagsasaya. Ang mga nakulong lang ay mga pipitsugin na mga engineer at mga kontraktor na taliwas po sa mga pangako ni BBM na pagsapit ng December 15, December 25 hanggang December 31 ay doon daw sila maghihimas ng rehas. Hindi daw sila makakapagpasabog ng paputok para salubungin ang bagong taon. Doon mismo sila sa rehas. Pero anong nangyari? Nabudol lang tayo. Okay po? Yan lamang po ang aking bahagi for transparency, for a better democracy. Mabuhay po ako si The Wonders Philippines. I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel.